Magandang araw kaibigan. Meron po akong i-DIY ngayon. Very useful po ito. Nakabili po ako ng transformer ng microwave oven sa junk shop. Yan po yung bakal nya. Ngayon nagagawin ko pong ito, battery charger ng sasakyan o kaya ng motorcycle. Ngayon, problema po nito, nakahinang both side. Kabilaan po siya. Ang tatanggalin po ng grinder yan, i-edgerin natin ng paulit-ulit. Hindi naman natin ilalalim, basta maalis lang yung hinang na yan para makuha po natin yung mga core. Pati po itong likod na to, aalisin din rin po natin. Gagawin ko pong battery charger. Medyo madugo po at maigpit ang pagkakalagay. Kalasin ko po muna si core. Yan, nakakalas ko na po si core doon mismo sa pagkakabuo niya galing sa microwave oven transformer. Ang center leg po ng e-core niya ay 1.25 o 1/1/4 ang size nya. Ngayon gagawin ko pong sa stock po niya, dun sa haba niya, sa lapad niya ay 2.6 inches lang po yung lapad. Gagawin ko na po itong gagawin ko po na po total niya ay 3 inches ang stock. Mayroon naman po akong mga bakal na dati pa dyan na kasing size po nito. Dadagdagan ko na lang po ng konti para maging 3 inches yung haba nya o yung lapad nya. Gagawan ko muna po ng bobbin, ng coil bobbin, para po ma-planto na natin. Ito po, nakagawa na ako ng bobbin para dito sa gagawin kong battery charger. Ang materialis po nito ay PVC. Inunat ko lang si PVC. Wala po kasi ako makita na PCB sana, printed circuit board, ay nagamit ko itong PCB na orange. Ngayon, ang size po na ginawa ko rito para dito sa battery charger, mga 3 inches po, 3.95. Hindi pa umabot ng 3. DIY lang po ang ginawa ko na na bobbin, kaya medyo matagal-tagal. PCB po ang ginamit ko. Ayan na po siya. Lalagyan natin ng isa para makita nyo. Yan. Gawa muna po ako ng computation para malaman kung anong number of turns tsaka magnet wire na gagamitin. And gumawa na rin po ako ng computation para po dito sa gagawin kong charger ng battery. Ito na po siya. Paliwanag ko po kung paano yung AC, ang tinatawag na AC, yun po yung area of core. Ayun, paano po makuha yung area of core? Yung CL equivalent ng center leg. Ibig sabihin ng center leg yung pong gitna nitong nitong core. Dito times po yun doon sa thickness o yung stock o yung kapal ng bakal. Ito po yung stock.
yung kapal ng bakal na gagamitin. Ito po yung computation nya. 1.25 po yung center leg. Yung center leg 1.25, ito times po sa 3 inches. Kaya sinabi ko kanina 3 inches po yung gagawin ko. Ang lumabas po sa kanya na area of core ay 3.75. Yan po yung area of core nya. Sa pagkuha naman po ng power ng isang transformer, ang ano niya, ang equivalent niya ay AC. Yung area of core squared 2 times po sa 25. Sorry, kulang. Yung 25 po constant po yan sa pagkuha ng power. Ito po siya. 3.75 times nyo sa 3.75 equals nyo po muna bago nyo i-times sa 25. Lalabas po na wattage ng transformer na yan, itong bakal na to ay 351.56 watts o 352 watts. Yan po siya. Sunod naman po ay yung I o current primary. Ibig sabihin po ng IEP, current primary. Ang pagkuha naman po niyan ay power divided by mo doon sa volts primary. Yung I po ay volts primary. Ayun, yung wattage po, yun po yung 351.56. I-divide nyo po yan doon sa input voltage o yung 230. Kaya gamit ko po na voltahe ay 230. Lalabas po sa kanya ay 1.53 amp sa primary nya. Doon po sa secondary, IS ibig sabihin current secondary. Ang formula naman pagkuha nya ay power divided by volts secondary. Ang voltahe po na gagawin ko dito sa battery charger ay 14 volts. Yung 351 na wattage nung transformer, i-divide po dun sa 14. Yan, lalabas po sa kanya ay 25.11 ampere. Next naman po sa pagkuha ng torn per volt, ang constant po na madalas ko na ginagamit ay 6.25. Pwede pong gamitin yung 6.5, 6.75, 7.77 or 7.5. Ang ginagamit ko po ay 6.25. Pagkuha po ng torn per volt, constant po yung 6.25 o 7.5. I-divide po yun sa area of core. Yung area of core po, yun po yung nauna natin kanina, yung 3.75. 6.25 i-divide po natin sa 3.75. Ang lalabas po niyan ay 1.66 torn per volt. Ibig sabihin may 1.6 ka na torn bago makaproduce ng 1 volt. Next naman po, yung TP naman, ang ibig sabihin ng TP ay torn primary. Is equals po, ang formula niya ay volts primary times mo po sa torn per volt. Yan po yung torn per volt. Ay yung input primary po natin, yung volts primary po natin ay 230. Ita times po natin sa 1.66. Is equals po sa 383.33 torn primary. Iyan po yung bilang nung ikot ng wire na ilalagay dito sa primary. 383 po sa 230 volts ha. Next, torn secondary naman, TS, torn secondary. Ang formula po niyan ay ES times natin sa torn per volt. Ito po yung torn per volt. At yung secondary voltage po natin ay 14 volts. 14 times po natin sa 1.66 equals to 23.33 torn secondary. 23.33 or 24 torn ang ito-torn po natin dito sa secondary. Yun po yung 14 volts. Sa gauge naman po ng wire, sa wire gauge naman po, constant po yung 0.4418.
Ang pagkuha po niyan, 0.4418 square root po dun sa IP o current primary or current secondary. Yung pong current primary natin, yung kinuha po natin kanina, ito po yung current primary, 1.53 amp. Yung 1.53 amp po, square root nyo po yun. 1.53 amp, ang square root po nyan ay 1.23. 0.4418 times nyo po sa 1.23 is equals po sa 0.54. Kung titingnan po sa wire gauge, ang 0.54 po ay number 21. Yan po yung number 21 po yan. Pwede po kayo mag-drop pababa. Drop po kayo pababa kung sa tingin nyo hindi magkakasya. Next naman po dun sa wire gauge naman po ng secondary. Ganon din po yan, 0.4418 square root po nung current secondary. Yung po kinuha natin kanina, yung current secondary. Yan po yung current secondary. Ang current secondary nya po ay 25.11 amp. Square root po ng 25 ng 25.11 ay 5.01. Kaya ita times nya po yung 0.4418 times nya po sa 5.01 is equals to 2.21 amp. Kung titingnan sa wire chart, number 14 po yan. Yan po yung formula sa pagkuha o pag-compute ng transformer. Ipipicturean ko po ito, ipa-flash ko na lang po sa screen. Start na po tayo mag-winding. Primary po muna. Ang primary po natin ay 383 or 384 ang gagawin kong number of turn. Yan po siya, 384 ang turn primary. Umpisahan ko po muna.
Natapos ko na po yung primary winding dito sa ginawa kong bobbin. Medyo kinapos po sa wire. Yung wire po na ginamit ko ay mga second hand, ibig sabihin na mga natanggal ko na sa dating transformer. Hindi po kasi ako nagbebenta ng tanso, inipon ko. Ayun, kinapos po siya ng turn, kaya kailangan ko magdagdag. Pag umabot po sa punto na gumagawa kayo na ganun din, na kinulang yung winding, turn, number of turns, pwede po kayo magdugtong. Itong ginawa ko po, magdudugtong ako nito. Itong part na to, dudugtong ko yan, kaso hindi ko sa loob isasama, sa labas ko po siya idudugtong para mas safety. Pag uminit po si transformer, nasa labas po siya, hindi po siya yung kasama doon sa ikot. Yan po siya. Ang natira po doon sa winding window, yan na lang po kalaki. Ako, nakikita nyo po yung gilid. Yan po yung lalagyan ng secondary winding. Medyo masakit sa kamay, matagal siya iikot mano-mano. Kung gagamitan po kasi ng rewinder to, maluag. Kaya ginawa ko, minano-mano ko na lang para medyo mahigpit po yung ano niya, yung pagkakalatag ng wire. After po nito ay babalutan po siya ng piece paper. Ito po tong ano to, tong papel na to, ibabalot po sa kanya para ma-secure yung secondary, ay yung primary na wag sumabit sa secondary. Baka magkaroon po ng problema. Ay i-secure po natin yan bago patungan ng secondary. Ang ikot pala po ng ano nito, ang ikot ng baka may magtanong, ang ikot po ng pag-coil nito, ito po yung start pag ganun po, papunta roon pa kabila, counterclockwise ang latag po ng kable, counterclockwise. Ito po yung start at ito po yung end nya. Tawag mo si ano, sir, ano sabi dito po? Haba talaga pa.
Yan, selyado na po yung primary coil. Pwede nang patungan ng ano yan, ng secondary. Pwede na pong lagyan ng secondary ito. Ang problema, wala po akong available na number 14 na magnet wire doon sa ano natin sa computation ko. Wala po akong available na number 14. Ngayon, para matapos lang po ito, pwede naman pong gawaan ng paraan. May nakakuha po akong magnet wire na number 16. Ito po ay number 16. Ang gagawin ko na lang po ay doble ang gagawin kong pag-rewind. Ibig sabihin, para ma-achieve yung sa number 14 na kailangan natin, dalawang wire na po ang pagkasabayin kong i-roll dito. Dalawang wire, dalawang magnet wire. Yan po siya. Kaya magiging dalawa po yung ano niya, yung turn niya. Parang bipilar yung bipilar yung rewind, pero isang linya lang po yung gagamitin, isang ano lang po. Pag-iisahin lang po natin tong dalawa na to. Yun lang po kasi available ko, wala akong number 14. Masyado na pong malaki yun. Umpisaan ko na po yung rewind. Ang number of turns niyan ay 23.33. Gagawin ko na pong 24 para po magsakto. Yan po, natapos ko na yung secondary. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na wala po akong available na number 14, kaya ginamit ko po number 16. Nirewind ko po ng sabay yung dalawang magnet wire na yan. Yan po kukuhanin yung 14 volts AC. Isisil ko muna po, balutan ko muna ng fish paper, tsaka ilagay ko tong EI core. 24 turns po ang ginawa ko dyan, 24 turns. Yan na po siya ngayon. Pag sinalpak niyo po si E-core, ayan po yung magiging butas niya sa gilid. Alahado lang. Ibig sabihin, tama yung computation na ginawa ko. Sakto. Sakit lang talaga sa kamay, tiyagaan talaga. Hindi ko kasi pa pwedeng gamitan ng rewinder to dahil pag may rewinder, maluwag to masyado. Kailangan nyo pa mag-ipit ng ipitan to para lumapat yung wire dito sa side nya. Balutan ko muna ho. Okay na po si coil natin para sa transformer. Pati po yung secondary andito na. Ito po yung primary. Lalagay na lang po si EI core para po matest na natin kung ano ang kalalabasan. Hindi ko alam eh. Tandaan na ako eh.
Yan, ang gagamitin ko pong kaha doon sa battery charger ay kaha po ng ano to, ng ATX o yung power supply ng computer. Yan na po siya. Ito po yung cover niya. Nilagyan ko na lang din ng handle para madaling buhatin. Ngayon dito na po yung nakalagay yung si transformer. Lalagyan ko rin po siya ng pan, yung pangalan nito, switch, at saka yung AC plug. Yan po yung mga gamitin. Pati po yung dinemo ko noong nakaraan, yun sa volt ampere meter, ilalagay ko na rin po dito. Binutasan ko na rin. Yan po siya. Ito na po yung kaha ng ATX na power supply ng computer. Inilagay ko na rin po si shunt, si volt at ampere monitor. Naglagay din po ako ng socket para doon sa auxiliary output. At nilagyan ko rin po siya ng pan, switch at saka yung AC plug nya. Yung bridge diodes na ginamit ko ay 35 ampere. Nilagyan ko po siya ng heatsink, kinabit sa heatsink para kung magkaroon ng init ay kayanin naman niya. Nilagyan ko rin siya ng pan para sa cooling system niya. Yan na po siya ngayon. Kakabit ko na po si transformer dito na ni-rewind natin para malaman o ma-check kung ano yung magiging output ng transformer na ginawa natin as DC, para makita po natin mamaya. Next naman po na i-check natin ay yung voltahe. Kinabitan ko na po siya ng AC plug direkta. Hindi na ako gamit ng series bulb dahil okay naman po yung resistance. Plug in ko na siya. Check natin yung voltahe ni secondary. Ayan po, 14.6 volts. Yung ina-achieve natin na 14 volts AC, yan na po yung lumabas sa actual 14.6. Check po natin si input ni transformer kung anong ilang voltahe. 232 ang input voltage niya, 232.4 volts. At ang secondary niya ay 14.7 o 6. Ibig sabihin, ayos po yung transformer na ginawa natin. Naikabit ko na po lahat si parts ng battery charger na ginagawa ko. Ito po si rectifier, transformer, pan, at ito na po yung volt ampere meter. Ito yung shunt, at ito yung output ko cable nya. Hindi ko na siya nilagyan ng terminal dahil wala nang paglalagyan, medyo sikip na. Yan po yung space nya. Ito naman po yun sa input source. Yan, nilagyan ko rin po ng fuse. 5 ampere po yung nilagay ko rito.
Doon po sa output din ako naglagay. Ito po yung likod niya. Yung power cable po niya, ito po ay ditanggal din. Kaya pwede nyo alisin to, kaya gagamitin tsaka nyo ilagay. I-try ko pong i-power up. Yan na po siya. 19.1 po ang lumabas na DC bolts nya, DC bolts. Hindi ko na po nilagyan ng filter capacitor dahil wala na akong space. Okay lang naman po yan kasi battery charger lang naman. No need na lagyan pa ng filter capacitor. Check ko po yung secondary voltage ng transformer. Yan po ang lumabas, 14 point. Kaya hirap mag video. 14.7 po ang AC ng secondary. Ngayon, para makuha nyo po yung 19 volts, i-divide, ita-times nyo po yun sa 1.414 yung 14.7, doon nyo po siya ita-times para makuha nyo po yung 19 volts. Pag lumagpas po ng 19 volts yun sa computation, ibig sabihin kumain po ng voltahe yung rectifier natin o yung bridge diode. Check naman po natin yung DC. Nasa range po ako ng DC voltage. Check natin yung DC nya kung ilan. Ayan, 18.95 sa reading po nung ano. Ayan, 18.90. 19 sa tester 18.99 plus. Doon din po sa sa voltmeter nag-range din po ng ganon. Ang difference niya lang sa meter, sa tester at saka doon sa voltmeter ay siguro mga 2 to 3 0.2 to 3 volts lang po yung difference.
Ngayon, gumawa po ako ng schematic diagram niyan para hindi rin po kayo malito kung paano po i-assemble ito. Yung pong computation ng transformer na bigay ko na sa inyo. Sunod naman po ito yung kung paano to assemblein, paano to gawin, paano connection nito, itong mga to. Ito po siya. Yun po yung transformer na ginawa natin at charger at po yung bridge rectifier. 35 ampere po yung ginamit ko dyan. Ayan po yung pan, positive at saka negative side. Connection po ng volt ampere meter natin. Ano na po siya. At ito na po yung output. Ito na po yung sa pan-charge ng baterya. Positive, negative. Iwasan lang po na ma-short yung dalawa na yan dahil puputok po yung fuse ng ng primary. Minsan pag nadali, baka minsan masira yung yung bridge diode. Yan lang po kasimple yan. Screenshot yun na lang po. Next naman, i-check natin sa charging kung magsi-charge ba siya. Meron po akong battery dito na try nating i-charge. 4D po yung baterya na yan. Battery po ng genset. Itatry po natin na gamitin tong charger na to kung kakayanin ba. Sure naman na kaya yan dahil 25 ampere po yung natin. Ito po yung prob nung ng battery natin. Try na natin. Nakakabit na po siya. At yan na po, gumana na rin yung ampere. Kung kanina 19 volt siya, pag sinaksakan mo po ng baterya, nababa. Kagaya niya 13. Lasing ko yung terminal, 19 ulit. Balik ko yung terminal, bababa siya doon sa rated niya. Hanggang dito na lang po. Sunod na lang po na ulit na video. Maraming salamat po sa panonood.